Nahaharap sa 4 na articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ngunit alin ba sa mga ito ang uunahing talakayin kapag nagsimula na ang impeachment trial proper? Batay sa inilabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court noong June 29, 2026, ang Article 4 o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats, at inciting to sedition o ang pag-uudyok ng rebellion laban sa gobyerno ang unang lilitisin. Kabilang dito ang naging pahayag ng Vice Presidente na kumuha na umano siya ng taong papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez oras na may mangyari sa kanyang masama. Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence which is more easier for the public to understand. Kasi unang-una sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-i-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ang publiko. The public deserves really to know kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito. And I think it's easier for the public to understand right away yung nakita nilang video na tinitreten ng Vice Presidente ang nakaupong presidente, ang unang ginang at ng dating Speaker of the House of Representatives. Base sa pre-trial order, 11 trial dates ang ilalaan para rito. Kasunod dito ang Article 1 na naglalaman ng mga akusasyon hinggil sa umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. 31 araw naman itong tatalakayin sa impeachment court. Susundan ito ng Article 3 o ang mga paratang ng panunuhol at korupsyon sa loob ng Department of Education o DepEd. Alinsunod sa schedule, 8 trial dates ang itinakda para sa pagpapakita ng mga ebidensya kaugnay nito. At ang panghuli, ang Article 2 kung saan nakapaloob ang mga alegasyon kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Base sa pre-trial order, may kabuang 12 araw ng paglilitis ang ilalaan para sa akusasyong ito. Kaugnay ng schedule, nauna nang ipinaliwanag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. kung bakit hinuli ng prosecution ang pagtalakay sa unexplained wealth ni VP Duterte. Ito ay kahit pa ang may pinakamaraming ebidensyang lumabas sa ginanap na Committee on Justice hearing sa Kamara. Without going into the strategy too much, as mentioned by Kong Zia, for the grave threats, that's the least contentious article, at least with respect to the facts. So, inaasahan namin mas mabilis ang pagpresenta ng ebidensya dyan. Because we all know, as Kong Zia mentioned, for the other articles, we will also be presenting hostile witnesses. So we will have to ask the court to issue subpoena to command those persons to appear before the court. Sa kabuuan, binigyan ng impeachment court ang prosecution ng 62 araw para sa paghaharap ng kanilang mga ebidensya at saksi, habang 33 araw naman ang inilaan para sa panig ng respondent o ng defense team ng Vice Presidente. Inaasahang haharap ang mahigit 50 saksi para sa prosecution panel at mahigit 40 naman para sa depensa. Mayroon ding 17 common witnesses na ipapatawag ang magkabilang panig mula sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Commission on Audit, Department of Budget and Management at National Bureau of Investigation. Kabilang din sa common witness si Ombudsman Crispin Remulla, ang dating senador na si Antonio Trillanes IV at ang nagpapakilalang bagman umano ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga. Nakasaad na rin sa inilabas na pre-trial order na ang trial proper ay gaganapin tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang July 27 o ang araw ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos ng nasabing araw, isasagawa na ang paglilitis tuwing Martes hanggang Huwebes alas 3 ng hapon hanggang sa matapos ang kaso. Gagamitin naman ang mga wikang Filipino at Ingles sa buong takbo ng paglilitis gaya na rin ng isinumiteng manifestation ng House Prosecution Panel. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.